For today's video, ito naman si TMX 125 Alpha natin dito sa Isabela. So yan, kung makikita nyo, medyo madumi siya. Tsaka luma na rin yung ibang parts nyo. Kasi ano to 2019 model. Makikita nyo may mga fade na yung mga black na ibang parts niya. Tapos, ayan, yung upuan niya, napalitan na siya ng pang TMX 155. Yung tambutso niya, wala na yung heat guard, pero maayos pa naman yan. Yung physical appearance lang medyo pangit na. Pero tahimik pa yan yung tunog niyan. Tapos itong tangke, puro gas-gas na rin. Current odo niya ngayon ay 27,408 kilometers. Magmula noong 2019. Original pa yung mga stock na switch niya, yung grip, yan. May plaka na rin pala to. Stock lahat yan, yung ilaw, signal lights, yung shock. Tapos ayusin ko lang yung mga dapat ayusin. Kasi syempre sa tagal, magmula 2019, magsa 7 years, may mga kailangan ng palitan dyan, lalo yung mga wear and tear. May plaka na siya. Tapos may mga konting ayusin na ako dyan. Pero minor na lang naman yan. Tapos ang kagandahan dito kasi, 2019 model, 27,408. Ang odo lang niya. Ang tinakbo. Tapos, kagaya ng mga ayusin natin yan, ito susian. Kasi naglo-lose contact siya, hanapin mo pena. Sa previous vlogs ko naman, nakita nyo naman kung ano, meron tayong yung isang TMX ko. Naayos naman to. Linis lang naman katapat nito yung sa isang TMX. Tapos yung ito, battery oh. Pag pinipindot mo, humihina yung neutral. Pero one kickstart lang siya. Bilan lang ng bagong battery yan. Yung kaganda niya kasi wala pang ingay yung makina niya. Hindi ko lang kung rinig. At ang unang napalitan ko itong gulong harap likod, bago yan. 8-ply itong likod na gulong, tapos 4-ply yung harap. Tapos ito napalitan ko na rin siya ng bagong clutch lever. Itong bago rin tong stainless na handlebar, pati itong brake lever. Ito, bibili pa ako nito, yung handlebar switch. Tapos nakita naman natin na itong gas tank o fuel tank, ayan o, puro gas-gas. Kaya naman, syempre, umorder na rin ako ng panibago. Ito, fast forward ko lang para mabilis. Ito na, ang kinis. Bagong bago. Siyempre, hindi ko naman papalitan sana yung stock na fuel tank. Kasi okay naman sana siya. Kaso papakita ko sa inyo yung loob mamaya ng fuel tank na stock. Sa ngayon, ito, patong muna natin yan dito para makita natin yung pagkakaiba. Makikita natin yung logo lang, yung may pakpak na Honda. Yun lang naman yung pagkakaiba. Pero same size lang naman yan. Hindi ko alam kung ilang liters yan eh. Parang nasa 10 liters ata yan. Ewan ko lang, hindi ko sigurado. Ito na, naikabit ko na yung bagong fuel tank. Pero yung gas cap niya, yun pa rin. Kasi parating pa lang yung in-order ko. Kasabay yun nung ignition switch. Para isa lang yung susi nila. So ito okay naman na, nailinya ko na dyan. Pero bibili rin ako ng panibagong fuel cap niya. So ito yung luma, yung stock to yung original stock. Ayun makikita nyo, namumuna yung kalawang. Yung kalawang na yan, sa tangke mismo yan. Hindi yan kukuskusin mo, kailangan kuskusin yan eh. So kung makikita mo, yung lumalabas na gasolina dito, kulay brown na. Kasi puro kalawang na yung loob. Hindi ko alam kung napasukan ng tubig. Tapos nung tinanggal ko yung filter ng fuel cap, puro kalawang din. At another day, ito na, naikabit ko na. Kasi plug and play lang naman. Kita nyo, ang linis pa ng wirings, lahat ng wirings. So, naikabit ko na yung panibagong ignition switch. Yan, ito yung stock yung hawak ko. Tapos yung gas cap ko, makikita nyo, may blue rin. Bago rin yan. Iisa lang susi nung ignition switch, tsaka yung fuel cap. So ayan, naikabit ko na siya. Madali lang naman yan, plug and play lang yan. Huhugutin nyo lang yan, tapos isasalpak nyo yung panibago. Makikita nyo, all stock, sariwa yung mga wiring. Ito naman, ito yung wire, pinutol ko na yan, galing sa stock yan. Ito kasing bagong brake lever na nilagay ko. Ganito yung sensor niya nung brake lever.
Ayun, may dalawang ngipin dyan. Yung stock kasi hindi ganyan. So pinutol ko na yung dulo galing sa stock. Tapos itatap ko na lang siya dito. Yan o, sa black and yellow na may green wire yata to. Yan. Basta ganyan lang siya. Tapos bibilang ko na lang ng bagong ano yun, bagong socket yun, yung bagong brake lever. Itatap ko na lang dyan. Ngayon naman ay naikabit ko na yung ating pangmalakasan na domino handle grip. Yan o, kulay pink. Pang tunay na lalaki yan. Tapos naikabit ko na rin yung bagong handlebar switch. Left and right. Ito. So ano lang naman yan, madali lang yan ikabit kasi plug and play lang yan. Ito maganda dito, may kill switch siya. Pero yung kill switch niyan gagawin ko para sa MDL yan o kaya sa mga LED light na malalakas. Tapos bumili na rin ako ng bagong battery. Extreme battery, yung lithium na 12N 7BL. So yan, check natin kasi nung una ayaw na mag-push start kasi di tubig yon, naubusan na ng tubig yung stock na battery. So ito na yung bago, Extreme. Check natin kung one click lang. Kasi siya na lang magtinda. Bilangin mo. Solid pa din, one click lang. Nabilan lang ng bagong battery. Ngayon check naman natin yung headlight niya dahil plug and play lang siya. So okay ang high and low. Yan, high and low ng headlight. Pati signal light check na rin natin. Yan yung kaliwa. Tapos yung kanan ito. Ngayon check natin yung busina. So okay na lahat. Maganda na. Siyempre bago bumiyahe, linisan ko pala muna tong carbs kasi nakuha ko ng second hand. Mas maganda bago ibiyahe ng malayo, baklasin muna tapos linisan para malaman kung kailangan palitan yung repair kit nya. So ito nga, bubuksan na natin pero tingin ko kailangan na talaga siyang palitan ng repair kit. Itong goma nya dito maluwag, no. Bubuksan muna natin to. Marami pang laman to eh. Ito kita natin na puro kalawang na. Ayan o. Kasi yung tangke puro kalawang. So naipon na dito. Linisan natin to. Ito naman yung kanyang goma dito. Medyo maluwag na din. Tingnan natin kung paano pa siya. Magpipit pa siya. Maluwag na siya konti. So ito yung kanyang float valve. Tignan natin. Ay, nalaglag. Itong stock na float valve, wala pa naman siyang sira sa tagal mula 2019. Goods pa naman to yung ganitong hugis. Ito na yung bagong repair kit ng TMX. Pero nagkaiba lang siya sa float valve. Pakita ko yung float valve. Yung dati yung ganito, pero tingnan natin kung ito pa rin gamitin ko. Tapos yung kanyang air screw, yan o, may natin na kulang. Ang air screw kasi pag lagpas ng spring dapat meron pa yan, o-ring tsaka washer. Ito yun yung dalawang maliit na yun sa baba. Ito, tingnan natin kung ano yung mga magagamit dito. So hindi ko nagamit lahat to. Ang nagamit ko lang dito ay yung o-ring ng air screw tsaka yung flat washer. Yan, okay naman na, hindi naman na nag-overflow. Kasi kanina pag naka-on yan, ito, pag naka-on siya tumutulo, sobrang dumi, hindi makalapat maigi yung float valve. So ngayon hindi na. Tapos may itono ko na rin na maayos yung hangin niya. 2 turns lang. Ito. 2 turns. Tapos 1/4. 1/4 lang yung RPM. Okay na, responsive naman siya. So pwede na ito pambiyahe ng Bulacan.
So ngayon ay biyahe na tayo. 5:30 na ng umaga. Biyahe tayo ng Bulacan. Ang current odo natin ay 27,450. 27,450. So na double check ko naman na lahat siya, pang ano na siya, pang long ride na siya. Bali dyan, papagas muna tayo. So full tank na tayo ngayon. Ang zero natin ay 27,456. Dito tayo sa may Flying B sa San Mateo. 6:28 AM dito tayo sa boundary ng Vizcaya at saka ng Isabela. Sa Odo check tayo 27,491. Medyo malayo-layo yung biyahe pa to. Check Odo 27,529. Kain muna tayo dito sa Asyongs, dito sa may Solano Bypass. Yun, kain muna tayo dahil sobrang lamig, kailangan natin ng manghang. So 9:20 AM na nandito na tayo sa may Dalton Pass. Ano, sobrang hamog dito, grabe. So, lamig. Hindi na masyado kita yung arko. Odo check muna tayo 27,593. Ang baseline natin, ang zero natin ay 27,456. So mga ano na lang siguro biyahe na to, mga 4 to 5 hours na lang. Nasa Bulacan na tayo. 10:40 AM odo natin ay 27,641. So sarado itong kinakainan ko na to. Bandaron na lang ako kakain. Siguro Kabanatuan na. San Jose City na nga pala tayo ngayon. Maliwan ako dito sa may Malasin Bridge. Konti na lang, nasa bahay na tayo. 11:30 AM Llanera, Nueva Ecija na. Dito sa lagi kong in-stop overan, GT Oil. Tanggal na ako ng kapote kasi ang init na. Check Odo 27,663. So parang nakakaano na tayo, more or less 210 or 220 kilometers na yung nabibiyahe natin. Konti na lang. Ay, kapagod. 1 PM na, eksakto 1 o'clock PM. Dito tayo sa may arko ng Bulacan tsaka Nueva Ecija. Pagtawid ko dyan, Bulacan na yan. Odo natin ay 27,716. Time check 1:40 PM. Yan, dito na ako tumirek sa may San Ildefonso, Bulacan. Odo natin 27,734. Ayaw na siya mag-start kasi wala na siyang gas. I-turn on na natin yung yung reserve. Kaya naka-reserve na, tapos hanap na tayo ng paggasolinahan dyan. Start natin. So yun, pwede na ulit. Hanap tayo ng paggasolinahan. So naka full tank na tayo. Halagang 430, 8.38. Compute na natin yung fuel consumption nito. So ngayon lang tayo nagpa-full tank. Nandito na tayo sa may San Ildefonso, Bulacan. Bali itong 27,736, i-minus natin yung kanina nung nasa Isabela pa tayo nagpa-full tank. Ano yun 27, nung nandun tayo 27,456. So lumalabas naka 280 kilometers tayo. Tapos divide natin sa 8.38, may kita natin na nag 33 km per liter. Siguro yung pagtono ko ng carburetor niya, kasi laging itim yung sunog ng spark plug, nag-reach yung mixture, kaya malakas sa gas. Pero matipid to si TMX 125 Alpha. Mali lang siguro yung pagtono ko, kasi bihira ako mag spark plug checking pero nung kahapon kasi itim na itim. Pero ngayon i-adjust ko siya, itono ko ngayon. Tapos yung natitira kong kilometer mula dito hanggang dito sa San Ildefonso hanggang Muson, compute ulit tayo na fuel consumption. 2:42 PM. Nandito na tayo sa may Norsagaray. Kain
Kain muna ako dito ng itlog pugo. 3:15 PM, dito na tayo sa may San Jose del Monte City Hall. Tapos papagas na lang tayo, tapos compute natin yung fuel consumption ulit na second trial. Odo ngayon ay 27,777. So nandito tayo sa Muson, full tank na ulit. Naka 1.643 liters. So ito yung current odo, check natin yung consumption. So itong 27,780 minus yung 27,736, lumalabas 44 kilometers mula dun sa San Ildefonso sa refill gas station San Ildefonso, Bulacan, hanggang dito sa Eco Oil Muson. 44 kilometers yun. Naka ano tayo dito, 1.643 liters. So mas ano siya, nakita natin, mas tumakaw siya sa gas kasi pinihit ko siya ng 1.5 turns lang yung air screw. Pero mula Isabela hanggang San Ildefonso, Bulacan, naka 2 and 1/4 turns siya. Kaya nag 33 km per liter noon yung unang trial. Ngayon naka 26 km per liter lang kasi 1.5 turns lang. So ibabalik ko siya ngayon sa 2 and 1/4 turns. So hanggang dito na lang tong video. Babush!